Good morning everyone or magandang umaga sa inyong lahat na naman. Nandito na naman po ako, ang inyong lingkod Metro Chris sa aking channel na sa aking sabihin ito or matawag natin ang aking paglalakbay sa pag-share sa inyo tungkol sa aking mga bonsai or bonsai materials. So for today, as nakita naman ninyo sa may mga konti-konti naman ako na tugas bato here. So ganito ako mag-start paggawa ng mga bonsai na tugas bato kasi hindi man ako nakahanap ng mga instant yung bali shortcut saka hindi ko alam kung saan bumibili. So what I did is I start from seedlings, but minsan during my work with the seedlings, minsan may magka-oberya or magka-disgrasya, like pakita ko sa inyo after this. Tanggalan ko muna ito ng mga damo sa ilalim. So before we going back on this materials, i-share ko muna sa iyo anong nangyari nito. So this is supposed to be, ita-transfer ko sana ito sa Palanggana, this materials, because it's nice. Gawin ko itong parang malaki. So it's a long process sana, kaya maglulubo na yon. So hayaan ko maglubo na para mukhang matandang tingnan. Kaya kung makikita dito sa taas, samaan ng dahon ng Paxtel palm. So ito na lang wire ang nag-hold sa kanya na bali. So kaya kinuha ko ito kasi parang itabi na lang muna ito, tapos tanggalan ko na lang ng wire. So gagamitin ko itong wire for the other bonsai materials ko. So hayaan ko na lang mag-salingsing ulit, then maybe I will change their form na naman. So siguro pwede gawin ko na ng literate. So this is it, what I'm doing with my bonsai materials. What we call is parang walang katapusan, kasi pag hindi pa ako nakaumpisa sa kabila or katatapos ko lang doon sa dulo, nag-start na naman maglagbong or dumami yung mga dahon yung iba. So balik na naman ako doon, like this one here. Supposed to be is ito, 1, 2, 3, then 4. Ito na sana ang panglas. So 1, 2, 3, 4 dito, then 5. Yan ang counting ko sa mga sanga. So ang nangyari is naputol. So I need to tanggal na lang this wire here. Kaya minsan itong pagbubonsai may parang visual na sana tayo sa ating mga ginawa na mga material, na na natin yung advance kung ano mangyari niya for the future. Kaya suddenly biglang nasagip ng mga hindi natin inaasahan na tamaan or nabali, like this one here. So you can see yan, putol na, so wala na. So yun na mga display ninyo sa mga bonsai ninyo, iwasan ninyo na malapit sa mga puno ng kahoy, lalo na sa mga palm family, kasi bigla bumabagsak yung mga dahon nila na malaki, matamaan yung mga bonsai ninyo, mabali or ano pa mangyari dyan is wala na. So ang dami pala niyang na-damage, hindi lang yung upper yung nabali, ito na sa may iba pa. So this materials is with this naghintay ako dito ng
mahabang panahon para lang maging ganito. Tapos yan. So ang gawin na lang dito is back to zero aking bonsai garden. Hindi mo ano tawag, nga safety kasi ang daming mga ano dito, mga puno ng kahoy, palm, tsaka itong mga pusa ko, pati aso. Sila lang isa sa mga dahilan na nakadisgrasya yung ibang mga materials ko dito nga mamamatay. Not even that, also yung mga frog, yung mga palaka. Yung last how many years ago, nagtaka ko bakit biglang namatay yung mga halaman ko na bagong seedlings. Yung palaka pala napapatay. So yan, so starting na naman from the beginning ito, from the start. So ganito ako, yung kinuha ko kanina nasa plastic lahat yun. So after that, iti-trim ko. Pagtingin ko medyo nakaporma-porma na ng kaunti, that's a time na bibili na ako ng mga maliit na palanggana or malaking palanggana, yung ganito. Tapos i-transfer ko na. Then doon na i-maintain ko ng yung pagti-trim. So ito, pag na monitor ko ito palagi, siguro malaki na itong tank. Kaya minsan sa kabisihan natin o marami tayong ginagawa, minsan malimutan natin, like this one here, nung nakita ko ang dami na namang damo yung mga salingsing or mga leaves, mga sanga nga lumalabas nga hindi dapat. So sila ang dahilan nga nakapigil sa pagtubo or paglaki ng inyong mga bonsai o bonsai materials. Itong mga sanga nga lumalabas na unusual sanga. Kaya lagi ninyong mini-monitor yung mga materials, tapos tanggalin yung sanga na hindi dapat. Iwan mo lang yung So like this one here, may mga sanga na lumaki na yung mga dahon, pero hindi pwede tanggalin because they can help up to spread up some branches para maging magandang tignan. So hindi ko mapakita ito sa video pa kung paano ko gagawin, kasi maghanap ako ng mga maliit na wire for this mga sanga para ma-rearrange ko. So ito ang mga style ko sa paggawa, yung mga ganito yung hilig ko, pag ganyan-ganyan, paikis-ikis. Kasi alam niyo kung bakit ako ang hilig na ganito, kasi ang daling gawin, hindi mahirap. Yung mga iba, mga expert, hindi ko makuha yung mga style nila. Try ko subukan gumaya, pero yung kapasidad ko hanggang dito na lang, hindi makaabot sa kakayahan nila. So this one, like this one here, this is my starting. So after this, tanggalan ko na ng wire, then ipupuno ito ng dahon hanggang paikot. Pwede ito iikot, paikutin ko ito. So it's the same as a cone na ang lumabas niya pag ganyan, pero naka-swing. So yun ang nasa imagination ko of this materials. So may isa pa dito, that malaki-laki itong kaunti, and yan, nasa sinabi ko na sa inyo kanina na minsan malimutan natin. Kaya ito, ang dami ng damo. Ito ang laging pinaalala sa akin ng friend ko, na lagi mong tanggalan ng damo yung yung ilalim ng puno na bonsai mo, kasi yung ang cause na mahina yung pagtubo ng bonsai materials mo or bonsai, kasi sila yung kumukuha ng mga nutrients ng soil mo. Kaya lang hindi man ko kaya na maano lahat, kasi
dito sa bahay. Sa akin ito, mag-enjoy na mag-asikaso sa aking materials, tapos isi-share ko sa mga mahilig din ng ganito. Kasi sa pag research ko, kaunti na lang ang mahilig sa bonsai. Mostly is sa cellphone na or sa mga gadget na yung naman mga gadget na uso ngayon, pati sa RC wala masyadong mahilig dito. So ito, like this one here. So this is another twin trunk. Yan, napabayaan dahon na tumutubo na hindi dapat. Yun ang tatanggalin. Regarding naman sa pagpapaliit nitong dahon nitong tugas bato, ang gawin mo lang, i-dipulit mo lang lagi pag maging matanda na yung trunk niya. Yung lumalabas na dahon dyan is maliit na. Pero pag bata pa yung trunk, yung sanga niya, malaki pa yan. Like this one here, kung makita mo, hindi pa masyadong maliit kasi bata pa man. So, kung makikita nyo dito, ang laki na ng niya, yung starting, yung trunk niya. Yan. So, ang ginawa ko ito, maliit pa lang ito, pinutol ko na dito. Tapos yung nagsalingsing, dalawa. So naisip ko, instead na maikli or shorter, ginawa ko, ang dami ko na kasing mga design. So nag-isip na naman ako, gawain ko kaya itong twin trunk naman na puno. So ito ang naging resulta. So hanap na lang tayo dito kung saan ang front. Ganito ang ginagawa ko araw-araw, kahit naman medyo I'm not feeling well for today kasi ilag na po, ito lang, pabalik-balik na. Then may isa dito, alam ko kulang ito sa fertilizer kaya wala. So like this one here. Ang kailangan na lang dito is patabain na lang itong punuan. So ito na ang design niya. So punuon ko lang ito ng dahon. Tapos yun lang, para hindi na mahirap. Kasi mahirap yung magawa tayo ng complicated na bonsai. Yung hirap i-maintain yung forma. So ang sa akin, yung pinaka simple, yun ang ginagawa ko. Ito na, natapos ko na yung mga iba kong bonsai material at nalagyan ko ng abono, natanggalan ko na ng mga sanga. So ang ginawa ko, nag-time-lapse lang ako para mas madali kasi natagalan ako, bagal kong kumilos regarding working, removing some branches. So yung mga bonsai materials, yung ganyan ko magsimula. Then after that, patapos then maging ganito na. So bali bawat tao is may mga patented yung disenyo, kanyang style. So ikaw ang mahilig ko na gawain kasi it's very easy to get, madali lang gawin. It's not hard to make this kind of design. Tapos iya tayo ng pananaw sa itsura. So mas gusto ko na ganito ang itsura, for the reason na hindi ako marunong yung sa iba. Ito lang ang alam ko sa mga gawa-gawa ko na bonsai materials. Kaya lang, ayan, linagay ko sa baba, dinadapuan ng miming yung kitin, tuloy. So nangabawog-bawog ning sanga. So what I gonna do this today is tanggalan ko na lang ito ng mga wire. Ayun, hayaan na
dami itong mga dahon. So for today, ito lang ang masishare ko of my bonsai materials, about my tugas bato, dan sinishare ko sa inyo ito how I started para maging bonsai na siya for the future. Yun lang ang masishare ko. Good morning once again. God bless you all. Bye-bye.